Hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? At hindi rin ako humingi ng paumanhin. No. Dahil, bakit ako hihingi ng paumanhin kung wala naman akong kasalanan? Ano bang ginawa kong krimen? Handang panindigan ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang kanyang pahayag sa prayer rally nitong linggo ng gabi sa Tagum City. Sa naturang pagtitipon, nanawagan si Alvarez sa Coast Guard at military na mag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng giyera na maaaring magdulot ng kagutuman at kamatayan. Imbes na gumamit ng dahas o warship, dapat makipag-usap na lamang umano ang Pilipinas sa China upang maiwasan ang giyera sa pagitan ng dalawang bansa. The Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Pag pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba? Pinotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinotektahan natin ang state? Please, withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang provision sa saligang batas na to protect the people and the state. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Ayon kay Congressman Alvarez, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedition dahil sa kanyang mga naging pahayag. Bahagi umano ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Wala rin umano siyang nalabag na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials dahil naging boses lang siya ng kanyang nasasakupan. Ganun pa man, handa siyang harapin ang mga kaso na posibleng isampa laban sa kanya ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Department of Justice. Lilinawin ko lang, hindi ko tatakbuhan yan. Haharapin ko yung kaso na yan. Iginagalang din ito ang imbestigasyon ng Philippine Navy o kung tatanggalin man siya bilang isang reservist. Pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Alvarez ukol sa mga naging pahayag nito. Dedepende umano sa resulta ng imbestigasyon kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Ayon naman kay Alvarez, napilitan siyang magsalita dahil sa nararanasang umano'y political persecution na pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa flood-prone project at pagkasuspindi ng 60 araw sa gobernador ng Davao del Norte. Nilinaw din ni Alvarez na wala siyang layon na pababain sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Na kung darating yung panahon na yan, na yung Pangulo ay hindi ginagampanan yung kanyang tungkulin bilang Pangulo. Kaya merong Vice Presidente. Nag-i-elect tayo ng Vice President. Basically for that purpose. Para ito yung line of succession. Lalaine Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.